Ilang taon na rin ang nakakalipas, nakatira pa kami noon sa bahay ng lola ko. Kapag bare months na, sa labas ng kwarto sa second floor ako natutulog. May parang mini sala kasi yung bahay at malamig dun kapag bare months na. Malapit din kami sa dagat kaya pwede kang matulog nang hindi mo kailangang gumamit ng electric fan. Sa province nga pala kami nakatira, so yung street roads medyo malapad and as early as 8 p.m. wala na masyadong tao sa labas. Sa street namin marami ng kwento tungkol sa mga naririnig na tikbalang daw na dumadaan sa gabi, lalo na kapag maulan o kaya minsan tunog ng kadena na parang hinahata. Pero hindi naman ako masyadong paniwalain sa ganun, although may mga paranormal experiences na rin ako. Until one time, around 2 a.m. nagising ako kasi may aso na tahol ng tahol sa labas ng bahay namin. Nung una hindi ko pinansin kasi nakakatamad bumangon dahil sa lamig. Until after a few minutes, may naririnig akong parang tunog ng kahoy na parang may naglalakad, na bakya ang suot na sapin sa paa. Nanggagaling yung tunog sa pinakakanto ng street namin kung saan dun din nakaharap yung asong tumatahol. Nung una ina-assume ko lang na baka matandang babae na naglalakad na bakya ang gamit. But na-realize ko na ilang taon na akong hindi nakakakita ng matanda na gumagamit pa rin ng bakya sa lugar namin. Kahit yung lola ko na 90 years old na nung panahon na yun, nag-switch na rin sa rubber slippers kasi wala na siyang mabilhan ng bakya. At sinong matanda ang maglalakad ng 2:00 ng madaling araw? Usually kasi sa amin, mga kabataan, o kaya mga tambay na lang yung gising ng ganong oras, or yung mga mangingisda na dumadaan sa street namin papuntang dagat. Hanggang sa naririnig ko papalapit na sa bahay namin yung mga yabag at mas nagiging clear sa pandinig ko na tunog kahoy talaga siya. Halos katunog ng steps ng mga kabayo at sobrang lakas talaga niya at habang papalapit siya sa bahay namin nagkakaroon din ng amoy mapanghi o parang amoy ng ihi. Napansin ko rin na habang dumadaan yung naririnig ko, nag-iiba rin yung direksyon kung saan nakaharap yung aso na parang sinusundan yung direksyon ng dumadaan. Doon na ako nagsimulang kabahan. That time, hindi ko alam kung dahil sa kaba ko o may something na nag-cause sa akin para hindi makagalaw. Kahit gustong-gusto kong silipin sa bintana kung ano yung narinig ko. Nakatayo lang ako nung narinig kong malayo na yung dumadaan, pero hindi ko na siya matanaw sa bintana namin. Hanggang ngayon palaisipan pa rin sa akin kung tao lang ba yun o totoo yung kwento ng matatanda na may tikbalang na dumadaan sa street namin tuwing gabi. Thanks for watching and sending stars. Hope you like it. For more videos please like, follow, subscribe, and share.